Si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Alam niyo mga kababayan, pagka itong si Senator Rodante Marcoleta nasasalang, wala na hong maraming intro-intro. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Ito na ho, itong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisahan yung video na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta, sumilip po tayo sa FB page nitong si Zaldico. Ito na ho ang huling video ha. Ito ho ang kaganapan doon sa dalawang video na ilinabas niya sa nakalipas na 2 araw. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Good. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Di ko talaga uuwi yan. Anak ng Petrang Garapata, ibang klase ho pala itong si Martin Romualdez. Ibang klase ho pala itong si dating Speaker Martin Romualdez kung makapagbanta. Saldi ka, wag ka na umuwi, dyan ka na muna. Yung mga, pagka nakulungan namin yung mga tinukoy mong magnanakaw sa pamahalaan, ikaw naman ang aming ika nga isusunod. Siyempre, kailangan mo rin panagutan kung ano man yung mga nagawa mong kasalanan. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang, nagsalita ka tapos na. Pero by the way, ang dami nakapunan dyan sa kilay mo. Maganda yung kilay mo, Brad. Kung sino man gumawa niyan, bigyan mo ng malaki-laking tip, ha? Pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pagod. Okay, okay. Ako sold ako doon sa ang promotor dito sa kanakawan na to. Itong mga taga Malacanang at itong si Martin Romualdez. Sold tayo dyan. Pero doon sa walang napunta sa iyo, Brad, mahirap kami papaniwalaan dyan. Mahirap kami papaniwalaan. Ilabas mo yung mga ebidensya na talagang walang napunta sa iyong pera. Brad, ang pinag-uusapan natin dito, bilyon. Ang nawala, ninakaw sa Kaban ng Sambayanan, 200 bilyon. Tapos kahit 100 milyon, walang napunta sa iyo dyan. Napakahirap paniwalaan. Anyway, maraming salamat sa paglalahad mo na yan, Saldi ko. Wala na ho tayo maraming pag-uusapan. Nare-rekta na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Kayang-kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon, kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi, ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. 3 bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Yung Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga
sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program. Yan. Dahil po, napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila, sapagkat manganganib ang kanilang buhay, pati ng kanilang pamilya. Yan. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganoon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Nako. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila, initially, 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, Nako. na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga Diskaya hanggang ngayon, ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Yan. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Yan. Orly Gutesa. Nako. Palakpakan ho muna natin itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Saludo ho tayo dyan sa mama na yan. Ibang klase yung pagmamahal niyan sa bayan. Wala na sa serbisyo pero pagmamahal ho niya sa ating bansa ay talagang napakatindi. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating Speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Walang gumagawa noon, Sen. Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Yan. Ito po, Yung ICI ho na yan ang pinakamalaking kabalbalan na nangyari dito sa issue na to ng mga anomalyang flood control projects. yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo nang nakararaan, nag-submit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan.
Yan. Ililihis. Isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Grabe, no? Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Yan. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito po ang opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso. Grabe. Na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gaano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin niyan? Masyadong mataas po yung bahagan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niyan, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili, nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandaigdigan, nagmamasid na lang sila. Tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bubangong muli. Ang ibig pang sabihin yan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63% ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang
ang gagamitin na panusto sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga kababayan, hindi lamang po tayo ang nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines, European Chamber of Commerce of the Philippines, mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninegosyo sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nag-aatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasadlakan ng ating bansa. Yung pong namumuhunan na nanggagaling sa iba't ibang bansa o ang tinatawag nilang foreign direct investments, ito po ay napakamabisang asset na nagagamit natin para palakihin, para pasiglahin ang ating ekonomiya. Alam po ba ninyo kung anong nangyari? 40% ng dumarating na investment sa ating bansa ay bumagsak. 40% na mahigit po. Ang sabi pa nila, at nabanggit na po kanina, ang ating stock market is the worst performing stock market in this region. Ang ating pera, ang ating piso na ngayon ay halos 60 pesos per $1. It is the worst performing currency in the region. Ang nangyari dyan at naging resulta po, kaya naging mababa pati productivity ng ating agriculture. Pati po, ang ating turismo ay naging matamlay. Pati ang ating kalakalan ay naging matamlay. Ito lamang ang nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema. Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? Alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkano? 6.7 trillion pesos. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Magkano naman po ang kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon? 5 trillion daw po. Sa makatuwid, mas malaki po ang ating gagastusin kaysa ating kikitain. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Grabe. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutang ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw. O katumbas ng 197 million bawat oras. Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Grabe, no? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang hiyaan na ito? Dapat po talaga, ilantad na yan. Alam po ba ninyo kung ano sinasabi ng saligang batas? Tungkol sa bahaging ito na ating pinag-uusapan ng gabi. Yung graft and corruption. Yung paglilingkod sa ating pamahalaan. Article 2, Section 27 of the Philippine Constitution. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Dapat panatilihin ng Estado ang isang tapat at may integridad na pagsisilbi sa ating bayan. At kailangan maggawa ng positibo at epektibong pamamaraan upang labanan ng katiwalian at corruption. Yan po, yan ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasala, para makaiwas sa accountability, para hindi ilantad, para ganon ay mawala ang transparency. Ano po ang ginawa ng dating Secretary of the Department of Justice, ngayon po ay Ombudsman, Boyeng Remulla, nung tinanong siya sa Kongreso, na paminsan-minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao. Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice, na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program. Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila, mabaluktot lang ang batas. Kayo po ba, kapag pumunta kayo sa isang restaurant, ang unang pupunta sa inyo ay yung waiter. Ibibigay yung menu. Doon ay makakapamili kayo kung anong gusto ninyong kainin. Halimbawa po, ay pinili ninyo na iluto para sa inyo ay paksiw. Paksiw na bangus, halimbawa. Sarap. Pagkatapos na maibigay nyo sa kanya ang inyong kagustuhan, bigla niya kayong binulungan.
Sir, Madam, bago ko po iluto ang inyong hiniling na paksiw, ay kinakailangan pumayag kayo. Ngayon ay lalagyan ko ng toyo. Papayag ba kayo? Ang hiniling ninyo paksiw eh. Ang gusto ng Prosecutor General, kahit wala sa batas, ilalagay niya bilang isang requirement para lamang hindi mag-qualify yung tao na gustong tulungan ng gobyerno para usigin kung sino ay nagkasala. Yun po ba'y transparent? Transparent po ba yun? Pa-English pa siya. Akala niya siguro, hindi nyo naiintindihan yung English niya kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niya, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Dalawa ho yun, si Boying Remulla at yung si, anong pangalan nun? Yung naging kasagutan nitong si Sandante dun sa huling hearing, yun ho yun. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin maipipilit. AI ba yun? Hindi yung AI AI walang anino. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Kita nyo na, biglang naging IT expert itong si Sendante. Buti pa siya, yung mata niya, ika nga, maliwanag pa kesa dun sa mata ng mga batang Talyanista Tensay Mada. Ang bihira. Ngayong kahapon. Nga ho pala, ilinabas na nitong si Saldico ang kanyang huling video ha. Ito na ho ang huling video na ilalabas niya. Ito na ho kumbaga yung kumpleto na paglalahad niya kung ano nga ba ang nangyari doon sa dito sa 2025 budget. Dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nako, bigat mo na. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan, kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong official yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Grabe. Real talk yung Secretary General ng DOJ talagang kitang-kita ho natin yung mga pangiwing-iwing niya yung bakas ni Marcos Jr. nasa kanya ho, yung commander ni Bangag nasa kanya ho. Agan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Pabayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan yung paggamit mo sa utang. Kung marunong gumamit, magninegosyo siya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Nako. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon, nag-uukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng tumi. Pero hindi na bagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya na pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin,
na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan paulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency at pananagutan ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungan ito ay isang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat. Ayun na nga ho mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.